Purihin ka, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw lamang ang aming may taas ko, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kagandahan mo ay pagmasdan.
God, na ang focus lamang namin sa oras na ito ay ikaw lamang, O God. Ikaw lamang makita namin sa harapan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming maranasan sa lugar na ito, O God. Kaya Lord, maraming salamat, O God. Binabalik ko namin hanapang puri at salamat. At katagang sabi na, Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po sa Panginoon dahil may araw na naman po ng Friday na meron po ganitong prayer time po sa araw na ito. Pasasalamat ko po dahil nakaganoon po si Mama, andyan po si Mama. Kahit po siya po wala namin, nakakot na pa rin po siya. Pasasalamat ko po dahil binigyan niyo po na lakas si Mama na makapagdalita. Pasasalamat ko po sa lahat yung sa araw-araw po na pagbibigay na po sa amin po ng blessings po. Dahil yung ano po, pagbibigay po ng kalakasan po sa pagtatapal po kay Papa dahil wala po siyang oras. Ano po, isang oras lang po makikita po. Pag uwi niya po ay konting tulog lang po ay diretso po sa trabaho ulit. Hindi niya po kami nakasama sa araw-araw. Pero po, praise God po kasi tinutulungan niya po na makaawa kami sa araw-araw. Kami po, lima po kahit po, tatlo po ang anak ni Mama. Kaya po kaming itagoy po sa araw-araw po. Ang ngayon po ay, ano po, kung wala po sila Mama, hindi po ako may matapos sa grade 8 po. Ay, grade 7 po. At, bago school po ay, kasi salamat po sa lahat, sa biyaya na tulad will be.
How about sa adult? Magandang gabi po sa ating lahat. Unang una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po binigyan na po ako ng talino sa mag-exam po po kanina. At nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi po binigyan na po kami ng good health and wisdom po sa family po. Yun lang po, to God be the glory. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan niya po ako ng lahat sa akin na sa akin kasi pinakaya po. Kasi nagpapasalamat po kasi binigyan niya po kayo sa ulit po sa pagkili po sa isa. Magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil po binigay na po ako talino sa pag-aaral at hindi po kami pinapabayaan sa eskwela. Youth. Magandang gabi po sa lahat. Unang nagpapasalamat po kay Lord sa pag-iingat po sa ating napakalapit na ulit sa church niya. Magpasalamat din po kay Lord na nakatapos ko po yung test po namin ng maayos din. Magpasalamat po kay Lord sa wisdom na patinagin niyo ginagawa namin. Salamat din kay Lord kasi sabi yung patuloy na nasa po kayo ng mga pangailangan natin kasi din po yung kaligtasan na patuloy na binibigay kayo dahil sa kanyang pagkatao at yung strength na binibigay niya. Magpasalamat po ako sa mga patuloy na blessings na binibigay sa atin sa araw-araw and yung guidance na talagang niya binibigay sa atin sa pag-aaral namin. God will learn. Salamat po sa dahil po salamat po kasama po sa isang dahil po nag-uumos. Buti na lang nagpapasalamat din po pala ako kay Lord kasi po pumatas ako po sa grade ko. Dati 75. Hindi po sa ating lahat. So, nakakabalas ko talaga na pag-ulit ng prayer na yun. So, yun lang, wala po masyadong nangyari sa akin ngayong linggo. Pero syempre, yung pagiging grateful kayo, nandito pa rin, hindi naman ako. So, yung dapat ko lang pasalamatan ngayon is yung buong week namin sa buong pamilya namin. Yun, walang nagkakasakit. Yun, kompleto kami sa gamot in Lord. Kasi, ayun, kahit wala kaming pambili ng maintenance ng grandparents ko, especially lumalala na yung labo nila sa mata. So, ayun, answered prayer din naman yung mga nagbigay sa akin ng pang-maintenance nila, nila pang financial contribution din. Lalo na sa trabaho ng papa ko, although sa lang talaga, construction. So far talagang kinakaya na. Yun lang sa tugal ko ang gagawin ko. Hindi po sa lahat, nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi kulang yung tulog ko pero hindi po ako nagkakasal. Pinapasalamat ko Lord yung mga
prayer po na provide nila yung mga kailangan namin sa pamilya namin sa araw-araw. Hindi pa rin kukulong si Lord. Lagi po may pagkain sa amin, hindi po kami nagugutom. Yung trabaho ko ng parents ko na patuloy mag-pray ng consistent work para sustain yung pangangailangan namin. Answered prayer din po dahil di po sila makaroon ng trabaho and di po sila nakakasakit para makapagtrabaho po sila ng maayos para sa amin. And hindi naman po, sakto-sakto lang po. May utang pa rin, pero at least masaya pa rin. May problema. Yun lang po. Pagkatiyo ko po. Thankful lang ako sa mga testimony ng mga bata ko. Puro pasalamat kasi sa nila ganyan, sa buhay nila, saka sa nakakatuwa sa mga bata kasi kahit ganyang edad pa lang sila, nakaka-bless yung nakakatayo sila sa dito sa harapan. Yung kaya nila i-express yung mga nila. Yung mga gusto nila sabihin, saka yung pasasalamat nila kay Lord. Kaya dapat, tayo bilang adults, i-adapt natin yung gawin nila ngayon, yung kaya nila i-express yung mga sarili nila, saka kahit malilit lang ang mga bagay, ganyan, pinapasalamat nila ang lahat kay Lord. Kaya, thankful din ako kay Lord sa mga pag-provide niya ng mga pangangailangan namin, ganyan. Tsaka sa kalakasan, sa kaligtasan ng mga parents ko, sa amin dalawa ni Mian kasi most of the time, yan, nasa labas din kami. Sa pag-iingat, yan. Thankful din ako doon, tsaka sa knowledge and wisdom din sa work namin. Tsaka, yan, nagpo-provide ng mga pangailangan nila. Ay, sorry. Awit na lang po. And ako thankful po kay Lord sa araw na ito, sa natapos na linggo. Kala ko di na matatapos sa sobrang busy naman sa work. Thankful po kay Lord sa wisdom and knowledge na bibigay everyday and sa extra strength talaga. Lalo na tayo po as Christians, hindi lang po trabaho iniisip natin, kundi ministry. Inisip po talaga natin yung mga gagawin talaga sa church. And yun, naiintindihan po ang mga directors and other mga ibang mga leaders sa church. No? Kaya yung thankful po kay Lord kasi napakahalaga po na walang sakit. No? Kaya hindi po nilalagnat, hindi po tinatrangkaso. Yan, thankful po kay Lord dahil sa pag-iingat niya. And sa guidance din po niya, lalo na ang daming lumalabas ng mga aksidente sa Facebook. Minsan ayaw ko na lang po mag-open ng social media kasi nakaka-toxic. May kita nyo, saksakan dito, bangga dito, bugbog doon, barilan doon. Kaya minsan mas maganda na lang na pag uwi mo ng bahay, pahinga ka na lang. Basa ka na lang ng Bible, Kaya yun, thankful po kay Lord kasi after all ng mga nangyayari sa Pilipinas, sa buong mundo, diba? Si Lord ay nandyan pa rin. Iniingatan niya po tayo. No? Kaya yun. So, yun lang po. Bortoxing. Bagsak ako lagi sa exam eh. Bagsak. Si Johnny, bagsak ako literal na bagsak. Medyo ako nagpapasalamat ako kay Lord siyempre naman sa araw-araw na
the Lord. Ako talaga nagpapasalamat kami Lord sa knowledge sa araw-araw na binibigyan niya kasi hindi ko na mapansin lagi akong parang talagang free lang ako lagi. Pero paggabi, doon ko tinitira lahat ng mga pinapagawa sa amin, lalo na ang hirap pala ng IP, akala ko dali lang. Ang hirap. Lagi kasi naman pindot-pindotan eh. Kasi pala, ang daming mga pinapadesign sa amin, tapos ang hirap kasi wala akong laptop. Diba? Ang hirap sa IT na wala ng laptop, no? Pero ako, ang ginagawa ko ng paraan, pupunta ako na Webex yun ako. Ngayon, kakagaling ko lang doon ng Webex, gumawa ko ng Windows 4, tapos nagpunta ko. Tapos, sa Webex, kasi, pinapatay niya sa akin siya, pagwanan nila kasi bawal iwanan. Tapos yun, thank you kay Lord ay siya yung guidance ko sa araw-araw na pagpunta at pag-uwi ko sa guidance school, iniingatan na pati yung family ko hindi nagkakasakit. And ako rin, hindi ako nagkakasakit. And ano ba papapasalamat? Ayun din, yung nagkasakit ako. Salamat kay Lord dahil akala ko nung nagkasakit ako, meron na akong ulcer. Pero yung pala acid lang pala. Kasi 1 week rin yun, hindi ako nakasimba nung last Sunday. Pero praise God, pinagaling ako ng Panginoon. At yun lamang, maraming salamat kay Lord. Praise God. Siguro last na lang po ito. 8 na. Natutuwa ako dahil marami po tayo ngayon. Nasasagot na yung panalangin natin. Darating ang araw, darating ang buwan, at darating ang taon na meron na po tayong service ng gabi. Panalangin po natin yan. Wala pong imposible sa Panginoon. Ako po, nagpapasalamat personally sa kay God dahil sa lakas at knowledge at wisdom na binigay niya sa akin. Ito talagang challenger at challenge yung buhay natin. Sana, nawa, hindi pala sana, nawa, no? Magkaisa tayong lahat dahil marami pong napapalitan naman ngayon, katulad ng sinabi ni Sister Mian. Yung kapatid ko ng boss ko sa Negros, yung tutok yata at bukan ng kanlaon, umuuga na naman. So yan po yung mga sanhi, no? Na malapit ng dumating ng Panginoon. Marami pong sign. Yung lindol, diba? So kaya tayo nandito, panatilihin natin ang katatagalan sa Panginoon. Dahil wala man tayong ibang sandalan, ang kaligtasan po ay individual. Kaya gawin po natin to sa puso, sa pabuhay natin. Dahil ang kakampi natin walang iba, kundi ang Panginoon. No? Salamat din po sa Panginoon dahil masaya na ako, hindi na pagod si Mrs. No? Wala na sa trabaho. Pero praise God dahil napakabuti ng Panginoon. No? Yung gusto kong mag-bumili ng ice cream, meron na akong tindahan ng ice cream. No? Yan po. Yan yung kapalit na trabaho niya. Babantayan niya yung ice cream kung paano lumamig. Amen. Yan po mga challenger. Ako po hindi ako kinakabahan. Kahit sabi ko nga, mawala naman ako ng trabaho, hindi ako natatakot eh. Why? At yan yung mga kapatid ng Panginoon. Diba? Tulong-tulong. Sama-sama. Diba? Kaya na maraming salamat sa mga suporta nyo. Maraming salamat sa mga dalangin nyo. At salamat din po sila Pastor sa kalipat na. Yan. Suportahan po natin ang ating butihing Pastor. Sila po. Dahil kung ano po yung mga gawain nila doon, I invite you na tulungan po natin sila. Dahil marami pa pong gawain. No? Marami pang gagawin sa bahay ni Pastor. Yung mga pwede lang, hindi naman po sa pilitan. Dahil minsan po naawa pa ko sa kanila, makikita mo sa edad nila yung pagod na. Maraming hinahapot,
Pero praise God dahil sabi nga, pag sama-sama, tulong-tulong na parang walis, lahat po yan magaan yung gawain. No? Praise God po sa ating lahat. Nawa, itong nakita natin nito ngayong gabi, tuloy-tuloy yung patagdagan pa po tayo. Lahat po tayo mag-invite sa online. No? Maraming salamat po. And po, tawagin na po ang putihing pastora at maganda. Ayan. Ang aming kumari. Please welcome. Kumari. Pastora Lo. Ayan. Honorable speaker naman. Praise God. Amen. Wow. Hallelujah. Nakaka-excite po kapag tayo ay face-to-face because alternating tayo next Friday we are online via Zoom and now face-to-face po tayo. But I would like to request everyone let me borrow your 15-20 minutes ears and eyes and heart. Na kapag nag-start na po tayo, let's only focus on the Word of God. Let's not chikahan, asaran, lalo-lalo na sa ating mga teens na, "Uy, anong score mo sa exam? Uy, ilan ka sa math? Uy, basado ka ba sa English?" Wala mo nang tanungan, no? Dito muna tayo, eyes and ears and hearts, focus tayo sa Word ng Lord. Amen? Pero bago yun, ako ay natutuwa at nagagalak po sa kabutihan po ng ating Panginoon dahil He allowed me and used me to share His Word ngayong gabi sa atin pong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat dahil every time na na-assign po tayo to share the Word of God, it's a privilege po na isa po tayo sa napili na ibahagi yung Word ng Lord. At alam niyo mga bata, man tayo po nag-testimony ng mga bata kanina, na they are so blessed natapos ang kanilang first day exam ba for grading. First day is a kanilang first day niya. Sa ibang school naman, tapos na yung kanilang periodical exam. So tayo first day natin dito sa Ariana. So praise God dahil sa lahat ng narinig kong testimony, they are thankful to God. Sa wisdom, sa knowledge, sa mga natutunan nila, no? Sa mga recall na na-review, and sa mga estudyante na kahit bumabagsak, still they are thankful to God. Ino-honor nila ang Panginoon. Yung pagtayo niyo po dito sa harap at pag-testify ng mga pasasalamat niyo sa Panginoon, it's a way of honoring God. Kinikilala natin ang Panginoon. And it's connected po sa ating pag nag-word ng Lord ngayong gabi na sabihin nga po natin, may kanta pipiliin ka araw-araw. Kasi kanta yun. Pipiliin ka sa araw-araw. Pero piliin na side ko, sabihin nga po natin, pipiliin ka araw-araw. Pipiliin ka araw-araw. Ito sinasabi ko ng mga married couple na, ng mga mag-asawa na dito. Because kapag nag-asawa ka na, you always choose your spouse. Amen. Pipiliin ka araw-araw. Ito, sinasabi ko dito na pipiliin natin si Jesus sa buhay natin araw-araw. Bakit? Tanong niya, bakit? Bakit? Because ang totoong kagalakan ay si Jesus. Amen. Sabi nga ng testimony kanina, kahit kaano kahirap maging IT, thank you Lord. Diba? Ibig sabihin, because of meron siyang Kristo sa buhay, siya ay nagagala kahit siya ay nag-struggle na. Ganun po ba tayo? Amen. So, ang ating pong pag-aaralan dito, the joy and worth of knowing Christ. Amen. Gusto lang pong i-remind sa atin ng Panginoon na, or si Apostle Paul, yung kahalagahan na pipiliin po natin sa buhay natin ang Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa ating pagbasa sa mga salita ng Panginoon, tayo po ay sinaling manalangin. Let's close our eyes, magkatahimikan. Namnamin po natin yung presensya ng Panginoon that the Lord is with us tonight. Amen. Hallelujah, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord God, na narito po ngayon sa aming prayer meeting, Panginoon. You truly,
Dear God, answered our prayers, Dear God. Magigit man ito, O malapit Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Lord, sa struggle na pinaharap namin bago kami makapunta dito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa nag-ubos na lakas bago kami mapunta dito, Panginoon, sa aming karahanap buhay, sa mga bagay na inasikaso po namin. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat mo. Makapunta kami dito sa lugar na ito, Lord God. Sama-samang nanalangin, sama-samang matuto, sama-sama, Panginoon, na ma-remind sa mga salita mo ngayong gabi. Gamitin mo lamang ako, Lord God, bilang yung instrumento, Panginoon, na ihayag ko ang iyong mga salita na nais mo, Lord God, na ibahagi sa amin ngayong gabi. Maraming salamat, Lord, sa iyong kapurihan, papasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba yung feeling ng excited? Excited na may paparte. Excited na sahod na. Excited na birthday ko na. Alam po ba natin yung ganong pakaramdam? Ayan, alam niyo po ba, itutuloy ko po, no? Kasi sobrang tinatch po ako ni Paul, ni Apostle Paul, sa Book of Philippians. If you have your Bible with me po, or paki-flash po sa screen, let's open Book of Philippians chapter 3. Ayan, ito tayo sa chapter 3. 2 verses lang po ang aking babasahin. Basahin ko po sa Tagalog version, no? Mga taga-Filipos or Filipos, chapter 3, verse 1 and 8. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Verse 8, Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita. Ito po, itong verse na to, sobrang, alam mo yun, babaguhin niya yung pananaw mo sa buhay kung pagbubulay-bulayan po natin. If we read Book of Philippians, basic lang po, chapter 1, 2, 3, 4, sobrang mababago po yung pananaw natin sa buhay. Meron po tayong 3 points dito sa dalawang verse na to. Sobrang easy lang. Number 1, eto po, magalak tayo sa Panginoon or rejoice in the Lord always. Yan. Magalak, ma-excite po tayo. Ay, tinanong ko sa inyo, ano yung pakiramdam na laging excited? Lagi may hinihintay ng magandang bagay. Alam niyo po dito, na-remind tayo ni Apostle Paul, na sinulat niya sa Book of Philippians, na magalak tayo in every aspect of our life. Kahit nahihirapan na tayo, kahit may mga struggle tayo, kaya sabi ko, pipiliin kita araw-araw, Jesus. Ayan. Because ang totoong kagalakan ay si Jesus. Amen? Yung tipong tayo, busy tayo sa mga career natin. Kailangan ma-develop ako sa ganitong bago. Kailangan mag-excel ako. Kailangan mag-upgrade ako ng knowledge. Kailangan mag-promote ako. Kailangan magdagdagan ang kaalaman ko. Amen? Kasi kapag hindi tayo nag-upgrade ng ating knowledge ngayon sa panahon natin ngayon, hanggang doon na lang tayo. Mahirap kumita ng pera, mahirap ma-promote, mahirap mag-apply kung ang alam natin ay eto lang. So, nag-focus tayo to develop our skills. Tama naman yun. Walang mali doon. But, nakakalimutan natin na kung ano ba, bakit ba talaga tayo nabubuhay. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul sa verse 8. Basahin ko po sa ibang translation. Ito, tagalog na lang ulit. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay bilang kapalit, lalong mahalaga ang pagkilala
Kahit ano po yung trabaho mo, do it for the glory of God. Why? Rejoice in the Lord always. Because ang totoong kagalakan ay si Kristo. Amen? Sabi ko nga po, kahit hirap ka na, rejoice in the Lord always. Amen? Kahit nakalimutan mo yung sagot sa number 2 dun sa long test mo, sa 4th grading, rejoice in the Lord always. Kahit matanggal ka na sa trabaho, rejoice in the Lord always. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Why? Bakit kailangan po matuwa na natanggalan ako ng trabaho? Because si Jesus ang pinakamahalaga sa lahat. And He is our joy. Amen? Naalala niyo po yung word ng last prayer night natin sa division na pinwish ni Pastor Arla. Sino nakaalala ng 3 words niya? Joy, discern, the light. Naalala niyo? Yan. Joy, discern, the light. Kailangan i-discern natin, di ba? Yung word ng Lord. Kailangan magkaroon tayo ng discernment. Kasi kung hindi natin gagawin yun, magiging busy na naman tayo, mapapagod na naman tayo sa 8 hours natin trabaho, sa pamilya natin. Kaya nga number 1, magalak tayo sa Panginoon. Sinabi ni Pablo na magalak tayo sa Panginoon, hindi ito nakakainip, kundi nakakatulong sa atin. Amen? Ang tunay na kagalakan ay hindi galing sa pera o tagumpay. Amen? Kung hindi sa relasyon natin kay Kristo, kay Kristo Jesus. Hindi sa mataas na grades ang totoong tagumpay. Hindi sa mataas o malaking sweldo o promotion sa trabaho ang totoong tagumpay. Amen? To tell you guys, ito, totoo to. Alam niyo ba na wala akong trabaho? Amen? Pero sabi ko sa asawa ko, alam mo lang, pero hindi ako nag-worry. Ang last day ko po sa work is April 25. Pero hindi po ako natutunan ko po talaga na when we have Christ sa buhay natin, sa pamilya natin as individual, alam natin kung gaano kabigat wala ng trabaho, especially sa panahon ngayon, ang bigat-bigat ng mga bilihin. But the Lord always reminds us na okay lang. Okay lang because you have me, anak. Meron kang Kristo, meron kang Panginoon sa buhay mo. And to tell you honestly, nung nawalan ako sa trabaho, sabi ko sa asawa ko, Lord, love, hindi ako nag-worry. Ewan ko, pero alam ko, dahil may Lord tayo, sabi ko nga, mayaman ang Panginoon sa buhay natin. Mayaman si Lord, and si Lord na mismo yung nag-arrange ng mga bagay-bagay. Wala pa akong nakahanap na trabaho, binigyan niya na ako ng trabaho. Ganun po. Ganun ka si Lord. Ganun siya mysterious way kumilos. May inaplayan ako, pero yung inaplayan ko, sure po, merong trabaho ng Sabado-Linggo. And doon ako mas nag-worry, Lord, may Sabado-Linggo yun. Pero alam ko na kailangan ko ng trabaho. But the Lord, hindi niya po binigay sa akin. Iba yung binigay niya sa akin. Na walang Saturday and Sunday. Because the Lord knows, or knowing the ministry na lang sa Amen. Kaya nga mga kapatid, piliin natin si Jesus araw-araw. In every aspect of our life. Number 2, sabihin natin, let go of earthly gain. Let go. Sabihin natin, let go. Let go. Kaya niyo ba let go siya? Kaya niyo ba let go? Kahit hindi na kayo mahal. Let go earthly gain or iwan ang mga bagay na walang kahalagahan. Minsan, alam niyo po, kapag pinili natin ng Panginoon, masasabi mo sa sarili mo, wala palang halaga itong trabaho itong wala kang Kristo. Wala palang halaga itong trabaho
individual. Pero gusto kong iparamdam ng Panginoon kung ano yung sarap na meron po tayong inuunang Kristo sa buhay po natin. Na talagang hindi niya tayo pababayaan. Amen? Sabi po dito, iwan ang mga bagay na walang kahalagahan. Let go! Sabi ni Pablo, lahat ng meron siya doon, parang basura. Yun po yung pagkaka-explain. Parang basura lang kumpara sa pagkilala niya kay Jesus. Ganun din tayo. Dapat unahin natin si Jesus kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Because kung uunahin natin lahat ng bagay sa mundo para umangat tayo, parang basura lang po yun. If we don't have Jesus Christ in our lives. Mga bata, minsan yung mga kabataan ngayon, focus on their grades. Kapag bumaba, pag bumagsak na yung stress, ngayon pa lang nararamay na tayo ng Holy Spirit ni Jesus na okay lang bumagsak. Kung hindi ka lang forever, wala talagang choice, okay lang. Pwede pa namang bumawi. Diba? Meron tayong first, second, third reading. As long as hindi mo talaga pinagsak yung subject na yun. Amen? Okay lang. And lastly po, pursue Christ above all things. If we can let go everything dito sa mundo, dapat i-pursue natin above all. Let's pursue Christ above all. Or si Jesus ang pinakamahalaga. Wala nang iba. Siya lang. Sabihin nyo, siya lang. Siya lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Sapat na. Sapat na. Wala ka nang ibang kailangan pa. Promise ko. Siya lang, wala na tayong ibang kailangan pa. So kapag sabi nga kanina ni Ate Mian, na pag lumabas ka sa daan, marami kang na-encounter na disgrasya. Pag nag-open ka ng social media ngayon, sunod-sunod yung patayan, sunod-sunod yung away, nagbabakasyon na, nag-aaway ka. So, nakikita po ba natin, kung mag-focus lang tayo doon, and if we have Jesus, okay lang na hindi tayo magpunta sa beach, ngayong summer, okay lang. Masaya pa rin tayo, amen? Wala nang mas hihigit pa kaysa sa pagkakaroon ng relasyon kay Jesus. Kapag siya ang inuna natin, natatanggap natin ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay kasama siya. Nararanasan po namin na as in, sapat lang, pero alam po namin, the more we give to the Lord, the more the Lord bless us. Amen. At mas lalong hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung gusto i-realize sa atin ng Panginoon, na sa panahon ngayon, maraming bagay ang gusto nating or gusto umagaw sa attention natin. Alam natin yan, young people, parents, mga bata, maraming gusto umagaw sa attention natin. Kasama na po doon yung mga matataas na marka sa bawat subjects, mga trabaho natin, mga pag-aaral natin, nagiging busy na tayo, marami tayong ginagawa, minimit na deadline, but never forget to put Jesus above all what we do in all aspects of our lives. Amen. Pero tandaan din natin na si Jesus lang ang magbibigay ng tunay na kagalakan at kahulugan sa buhay po natin. Kaya nga sabi ko kanina, piliin natin siya araw-araw at hindi tayo mabibigo. Amen. Sabihin natin, hindi ako mabibigo. Hindi ako mabibigo. It's a reminder po. Sobrang, pag uwi niyo po, pwede niyo pang basahin yung buong chapter at talagang mababago yung ating mga pananaw. Let's desire na basahin yung word ng Lord. Lagi po tayo ma-remind sa kabutihan po ng Panginoon when we desire to read the word of God. At doon po matatapos ang ating word ngayong gabi. And I would like to pray for everyone po na tumayo po tayo sa pagbukas po ng ating panalangin bago po tayo dumako sa ating mag-gather ng ating mga prayer requests. Ayan. And alam niyo po, sa nangyayari ngayon, alam na ng Panginoon kung ano yung mga nasa puso natin. Alam na ng Lord kung ano yung mga nagiging
posisyon dito sa mundo na pwedeng gumagawa sa atin. Let's pray. Kapag tayo po ay nanalangin, let's open our heart. Maging totoo po tayo sa ating nararamdaman na takot tayong i-let go yung mga bagay na mga mas pinapriority natin over Jesus. Mas pinapriority natin kaysa sa ministry. Takot tayong i-let go. Kasi baka bumagsak tayo, baka tanggal tayo sa trabaho. But the Lord, ang word ng Lord ay mas powerful. Amen. Hindi tayo mabibigo when we put Jesus first in our life. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Help us, Panginoon, na maging totoo po sa aming mga pakiramdam, Lord God. Yung pakiramdam, Lord, ng mga worries, alisin mo, Panginoon. Yung pakiramdam, Lord, na takot kami i-let go, yung bagay na nagiging hadlang para po kami na ay magpuri, kami ay mag-ministry, kami ay mag-lingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na ma-overcome yung mga bagay na nagiging distraction po sa amin, Lord God, sa pagpilit namin sa iyo araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa napaka-powerful mong word to remind us, Lord God, that when we choose you above all things, above all in this world, kami po ay hindi mag-iibigo, Panginoon. That you, Lord, ay laging nandyan, Panginoon, to bless us, Lord God, to keep us, Panginoon. We pray, Lord, sa gabing ito, hindi lang ito basta ordinary yung gabi, Panginoon. Ngayon, Lord, mapapalitan po ang aming mindset, Panginoon. Hindi na kami, Panginoon, paghihinaan ng loob. That we will choose you every day, Panginoon. Pagkagising pa lang sa umaga, we will choose you, Lord God. And Lord, tulungan niyo po kami na gawin ito araw-araw sa aming mga buhay. Ipaparanas mo, Lord, iparanas mo, Panginoon, yung kagalakan sa pagpili sa iyo, Lord God. Kahit ano pang status natin, Lord God, dito sa mundo, kahit anong mga finances na meron kami, Lord God, anong kabuhayan na meron kami, Lord, isa lang po ang ipaparanas niyo sa amin, yung kagalakan na meron kami, Jesus, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa bawat individual po na nandito ngayon, sa aming mga estudyante, mga parents, worker, Panginoon, single parent, Lord God. Lord, alam po namin na higit mong alam ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga naisip, Panginoon. And Lord, iparanas niyo rin po sa bawat isa, Panginoon, na answered prayer, yung pinagkaloob mo po sa bawat isa, Panginoon. Nire-ready niyo lang po kami, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming mga finances to answer that prayer, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Maging sa buhay ko, Lord, na ginamit mo, Panginoon, as instrument to share your word, Lord God. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po, kapurihan, kapasalamatan sa gabing ito, Lord God, at buong lakas. At lahat po ng pinagpala sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus, magsabi po ng Amen. Amen. Mga kapartner po natin for praying. Sama po natin ang mga bata. Ayan. Mag-pray po tayo. Hanap po tayo ng mga kapartner. Let's pray. Hallelujah. Sige mga